Sa edad na 69, malakas at aktibo pa si Nanay Spirita. Katunayan, isa siya sa halos 700 mga senior citizen sa kanilang barangay sa Camp 7, Baguio City. Pero imbes na i-enjoy nito ang retirement, abala ito sa pagtatahi ng mga basahan. Maliban sa pampalipas oras, nakakaipon rin siya mula rito. Dakal ang atulong dati tano dati maaramid mi ket ilako mi ket dati usadon mi isupay nga panggastos mi iti balbalay mi kasla ditoy met barangay. Taong 2022 pa raw ito nang matutong gumawa ng mga basahan. Sa loob ng isang araw, kaya nitong makagawa ng 4 hanggang 5 food trucks. Ang mga ito na ibebenta niya ng 3 for 100 pesos. Ta dati ket mausar mot lang nga mabalin mot lang nga aramidon mi ti balbalay mi pang patapno adda pag-inkaman mi. Kan ito'y matlaang tapno ag-income kami ito, tapno dati usaran mi nga panggasgastos mi dito no dati kasapulan mi. Ay malaki kasi there are volunteers na pumupunta para magkaroon sila ng livelihood at home, and at the same time we do also our livelihood here, and then nagtitinda kami sa labas ng barangay. Dinidispose din namin, and we do selling kung mayroon mga activities ng mga DSWD. Nakikipag-participate kami doon. Maliban sa paggawa ng mga food trucks, ilan rin sa kanilang mga produkto ang paggawa at pagbebenta ng mga dishwashing liquids, peanut butter at iba pang mga produkto. Kasama yan sa plan of action for a year. And livelihood is one of our plan of action. We do yung nakagawa na kami longganisa, siomai, siopaw, atsara, rag making, and then yung dishwashing soap. Ang kanilang mga produkto tampok sa trade fair na inilunsad ng barangay bilang parte ng kanilang pagdiriwang ng Nutrition Month. Lahat ng mga community pwede nilang ilabas dito, dalhin dito yung mga tanim nila para ibenta nila. Pero sa kanila din. At kaya pag tignan ninyo, meron yung mga rugs na ginawa ng mga senior doon, at saka yung gawa ng mga PWD at Women's Kalipi, yung mga product nila. Unang itinatag ang Senior Citizens Association ng Barangay taong 2005 at mula noon, nakaalalay na sila sa kanilang mga miyembro para magkaroon ng mga ito ng kabuhayan at ipon. Dinadalaw din nila ang mga ito para hatiran ng kanilang mga produkto. Sa ganitong paraan, na ipaparamdam nila na mahalaga pa rin sila sa komunidad at hindi malumbay ang kanilang pagtanda. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.